Inilatag naman ng Hamas ang ilang mga ikinokonsidera nilang mga proposals mula sa mediator na nagsusulong ng ceasefire. Ayon sa Hamas official na si Sami Abu Zuhri, na bukas ang grupo sa anumang proposal para sa tuluyang pagtigil ng kaguluhan sa Gaza. Hindi rin nila isinasara ang kanilang pintuan para sa anumang kasunduan na maaaring magtapos sa paghihirap ng mga Palestino na magdadala sa permanenteng tigil putukan. Sa kabila nito ay sinasabi ng delegasyon ng Qatar na sila'y patuloy na umaasa, ngunit hindi sila kumpiyansang maaabot ng dalawang kampo ang ceasefire deal sa lalong madaling panahon. Regarding how hopeful we are, I will say on this podium that I remain hopeful, not necessarily optimistic. So we can't lose hope. The situation is not easy. We haven't reached an agreement for a really long time, since November 2023. Right now we are working, as I said, there is a renewed interest, and we are working always and keeping channels of communication open. Patuloy ang panghihikayat ng mga bansang US, Qatar at Egypt na siyang nagsisilbing mga mediators na dapat tumugon sa ceasefire ang Israel. Namamagitan rin ang Qatar sa ugnayan ng Iran, Estados Unidos at Israel na nagaganap ng hiwalay sa usapan ng Palestine at Israel. Ngunit sa ngayon ay kinukonsidera nilang pagsamahin ang dalawang pag-uusap upang mapahupa ang tensyon sa mas malawak na rehiyon at mas mainam na pamamaraan. We have been involved in facilitating communication between Iran and the United States and Israel to de-escalate. And this channel of communication has remained open since then. And the talks are ongoing to keep that channel of communication open and to make sure that there is a relative de-escalation between both sides. We are hopeful that this last attack will be the last stretch